Hello po, welcome uli sa ating channel. Ito na naman ang inyong kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan po natin sa bidyong ito ay ang one-way and two-way slab tie wire quantity. Yung dami po ng alambre sa one-way slab at saka sa two-way slab, no? Kasi po kung titingnan po natin, no, sa dami po ng intersection ng one-way slab, no, na bakal, lalo na po sa two-way slab, no, mahirap pong computin yan. Siyempre po, mas maraming alambre, no, yung two-way slab kesa sa one-way slab, no. Kaya dito sa bidyong ito, ituturo ko po yung gaano computein, no, yung pinakamadaling paraan para makompute yung dami ng alambre ng one-way slab at saka two-way slab, no. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo. I-discuss po natin yung topic na yan step by step. Kaya lang bago po natin pala umpisahan, no, yung computation, sana po pakipindot lang po pala yung like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot po yung subscribe, notification bell. Kung may time po kayo, pakishare, no. Ang Math ni Kuya channel po, merong playlist videos yan, lahat ng bakal, hindi bakal, labor cost, material cost, may project management din ako, yung mga Gantt chart per 3pm S-curve, at iba pa para hindi po madelay, malugi yung project, no. All shapes tsaka all videos. Salamat po. Okay, umpisahan na po natin yung computation. Pero uunahin po natin muna, no, itong sa one-way slab, no. 2 meters by 5 meters po yung sukat ng one-way slab. Yung area po bali 2 meters times 5 meters, 10 square meters po, na. Bali 4 pieces po yung slab na yan. Bali 10 square meter times 4, bali 40 square meter. Ito rin po yung area ng bakal, no, sa last computation natin dun sa bakal, no. Bali 15 cm or 150 mm yung spacing ng bakal. Bali ang number 16 GI wire kung 6 meter bar ang gagamitin at 0.3 meter cut per piece, 0.228 kilograms per square meter. Bali 0.228 kilograms times sa 40 square meter, ito yung area, no, ng one-way slab natin. Bali ang number 16 GI wire, no, bali 0.3 meters yung cut per piece, 9.12 o sabihin nating 10 kilograms. Bali ang ginamit po pala nating method dito yung area method. Ayan po, no. Nasa dulo po yung table, ipapakita ko rin po. Ang susunod po yung two-way slab ang kukomputin natin. Okay, punta naman po tayo sa two-way slab na dami ng alambre, no. Bali 4 meters by 5 meters po yung sukat po na ng slab natin. 4 times 5, 20 square meters po yon. Bali apat na slab din, no. Bali 20 square meters times 4, 80 square meter po yung area ng two-way slab natin, no. Kung ang spacing ng bar natin 15 cm or 150 mm, bali ang quantity ng number 16 GI wire natin kung 6 meter ang gagamitin nating bakal at 0.3 meters yung cut per piece ng alambre, 0.35 kilograms per square meter ang magagamit natin, no. Bali 0.35 kilograms times sa 80 square meter, bali ang magagamit nating dami ng alambre, no. Bali sa two-way slab 28 kilograms po 'yon, no. Bali ayan po yung dami ng alambre, no, sa one-way slab at saka sa two-way slab. Kung napansin nyo, mas marami pong alambre ang magagamit sa two-way slab kasi po mas marami talaga yung bakal dyan, no. Kaya yung table po ipakikita ko po, yun yung susunod na tatalakayin natin. Ito po yung table na sinasabi ko, no. Ito pong nasa taas sa area po ng bakal, no, area method ng bakal ito. Yung pong nasa baba yung area method ng alambre, no. Kaya nilagay ko na po rito yung area method ng bakal. Nakalimutan ko pong ilagay dun sa computation ng by area method ng rebars natin sa one way slab, sa two way slab, no. Paki-watch nyo na lang po, no, tsaka nyo na lang tingnan yung area method ng mga bakal na yan ng one way slab tsaka two way slab. Ito pong nasa baba
area method table po ito ng alambre. Ito po yung sa one-way slab, ito po yung sa two-way slab. Diyan po galing yung ginamit kong per square meter na dami ng alambre. Tingnan nyo na lang po dito. Okay, kung nagustuhan nyo po itong video, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.